Hello everyone! Happy Holy Week! Ayan, dahil Easter po ngayon, ayan, nais ko pong ibahagi sa inyo yung mahalagang talata sa Biblia para sa mahal na araw or Holy Week. Ayan, ito po yung nagpapaalala sa pag-ibig at sakripisyo ni Jesus para sa ating lahat. Ayan. Sa John 3:16 ayan, ito po yung sikat na sa ating lahat. Yung salita ng Diyos sa John 3:16. Ano nga ba tong John 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, yon ay si Jesus. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang sentro ng mahal na araw, ang pag-ibig ng Diyos na nag-alay kay Jesus upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Ayan, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak. Ayan, yan po ay si Panginoong Hesus. Ayan, si Panginoong Hesus na nagkatawang tao. Ayan, kagaya din po natin siya, naging tao si Jesus. Ayan. At nagpahayag din po siya ng salita ng Diyos. Ayan. Siya po yung hinagupit, pinako sa krus at muling nabuhay. Ito ang sentro ng mahal na araw, yung John 3:16 na yan, ang pag-ibig ng Diyos na nag-alay kay Jesus upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Sa Isaiah 53 verse 5, ngunit siya'y sugatan dahil sa ating mga kasalanan. Siya'y bugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusang kapayapaan natin ay nasa Kanya. At sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Yan na po yung hinahagupit ang ating Panginoong Hesus. Nung nabubuhay pa siya, kinuha siya ng mga tao. Wala siyang kasalanan. Pero kinuha siya ng mga tao. Dinumog siya. Binilanggo. Sinugatan. Dahil sa ating mga kasalanan. Binugbog siya dahil sa ating mga kasamaan. At ang parusang kapayapaan natin ay nasa Kanya. At sa magitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Kung napanood niyo na po yung The Passion of the Christ, ganun po yung pagpapakita ng paghihirap po ni Jesus. Binugbog siya, dinuraan siya, yung korona niyang tinik. Kung talagang i-imagine niyo yung itsura ng ating Panginoong Hesus nung nabubuhay siya at pinapahirapan siya dahil sa ating mga kasalanan, maiiyak ka kapatid. Maawa ka. Pinapakita nito ang paghihirap ni Kristo ay kapalit ng ating kapatawaran at kagalingan. Sa Filipos 2 verse 8, at nang matagpuan niya ang kanyang sarili sa anyong tao, siya'y nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Binibigyan din ng lubos na pagpapakumbaba at pagsunod ni Jesus sa kalooban ng Ama. Kahit na ito ay ang kamatayan sa krus, nagpakumbaba ang ating Panginoong Hesus. Siya'y nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan dahil ito ang kalooban ng Kanyang Ama. Maging sa kamatayan sa krus. Sa 1 Corinto 15, 3-4, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan
ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. Ayan, makikita din po natin yan sa Bible. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ayan, dito sa Lucas 24, meron din sa Matthew 28. Makikita po natin at bababasa po natin ang muling pagkabuhay ni Jesus. He is risen. Naipako siya sa krus. Namatay siya, totoo po yun, namatay siya. Pero muling nabuhay si Jesus sa ikatlong araw. Napagtagumpayan na po niyang kamatayan. Ang panahong ito ay paalala ng sakripisyo ni Kristo para sa kaligtasan nating lahat. Kaya kung ano man po na every time na Holy Week, Easter, ang daming sinasabi dahil sa tradisyon ng mga tao, maraming bawal every Holy Week. May mga bawal na sinasabi nila na bawal kumain ng karne, bawal umakyat kasi pag nalaglag ka, masusugatan ka, mahirap ng gumaling. That's not true. That's not true po. Wag po tayong umayon sa mga ginagawa ng tao. Wag po tayong umayon sa mga tradisyon ng tao. Umayon po tayo sa salita ng Diyos. This is the truth. His word. Hindi sa mga tradisyon lang. Wag po tayong magpapapako sa krus, mga kapatid. Wag po tayong magpapahagupit. Dahil akala nyo pag nagpahagupit kayo sa kanyang mga likod, nababawasan ang inyong mga kasalanan? No. Isang beses po lang ginawa ng ating Panginoong Hesus ang pagpapako sa krus. Isang beses lang po na nagkaroon ng sugat. Pero lahat yun sa ating kagalingan at sa ating kaligtasan. Nalulungkot ang ating Panginoong Diyos. Panginoong Hesus. Kapag nakikita po niyang ginagawa natin to dahil sa ating mga tradisyon, huwag po tayong umayon sa mga ganating tradisyon. Huwag po tayong magpapapako sa cross. Tapos na po yun. Ginawa na po ng ating Panginoong Hesus. Ang kailangan po, magsisi, magrepent sa ating mga kasalanan. Sa puso po ang tinitignan ng ating Panginoong Hesus. Puso po natin. Repentance, pagbabago po sa buhay po natin. And accept Jesus Christ as your Lord and Savior sa buhay mo. Yun ang pinaka-importante sa lahat ngayong Holy Week. Makita po natin lahat ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na muling nabuhay muli. Dahil sa Kanya, magkakaroon din po tayo ng buhay na walang hanggan. Pag tayo, tinanggap po natin si Jesus sa ating buhay as our Lord and Savior. Siya po ang kaligtasan. Kaya sa ating Panginoong Hesus po natin makikita ang kaligtasan. Wala na pong iba. God bless you everyone. Happy Holy Week!